Pumasok ang mga detective na parang nasa pelikulang katatakutan para itong nabuhay nung isang gabi. Pare, wala pa silang nakita na ganito dati. Ang tip tungkol sa nakakabahalang eksena sa basement na parang sa pelikulang katatakutan ang nagtulak sa mga pulis sa isang natuklasan na ayon sa investigador ay parang tunay na horror movie. Daan-daang bungo at kalansay ng tao na kinuha umano sa nilapastangang libingan ayon sa autoridad. Nagtuturo ang ebidensya sa isang online pamilihan ng buto ng tao at kay Jonathan Gerlach, 34 na inakusahan ng paggawa ng koleksyon mula sa mga patay. Nasa kaso tayo na iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, mabilis lang. Gusto kong pag-usapan ng isang bagay na sa totoo lang nakakatakot pag-usapan. At ito ay ang hindi mo nagagampanan ang pagiging nandyan para sa iyong pamilya. Madalas mo itong maisip kapag nagko-cover o nanonood ng true crime content dahil kitang-kita ang mga nakakatakot na realidad. Siguro sa buhay, hindi man komportable, ngayong taon ay maaari mong asikasuhin ang mahahalagang bagay. Sa pulisiya, protektado ang pamilya at may kapanatagan ka. Gerber Life Term Life Insurance, pwedeng makuha agad ng mga abalang magulang. Online at ayon sa iyong schedule, direkta mula sa iyong sofa. Makakakuha ka ng coverage sa loob ng 10 minuto, walang health exam. Kung may pamilya ka, ngayon ang tamang panahon kumuha ng polisiya mula sa fabric. Flexible at mataas ang kalidad, swak sa budget ng pamilya. Sumali sa libu-libong magulang na nagtitiwala sa fabric para sa proteksyon ng pamilya. Mag-apply ngayon sa loob lang ng ilang minuto sa meetfabriccom/OTC. Iyan ay MAAT fabriccom/OTC. Akala mo narinig mo na lahat ng kwento ng krimen tapos may kaso pang darating na talagang nakakabagabag. Sobrang lampas sa karaniwang pangunawa na mapapahinto ka talaga. Nagsimula ang kwentong ito sa isang lugar na para sa walang hanggang kapayapaan. Sementeryo ng Bundok Moraya, isang malawak at makasaysayang sementeryo sa labas ng Philadelphia, ayon sa pulisya. Mula Nobyembre pagkatapos ng Halloween may illegal na pumasok, ngunit hindi para magnakaw ng alahas o mahahalagang gamit. Ngayon nakita na natin na nangyari na yon sa mga sementeryo noon. Laging itong kasuklam-suklam, pero iba ang kasong ito dahil ayon sa pulisya, ang taong ito ay di umano'y nagnanakaw ng mga patay, mga mausoleum at mga underground vault. Ang ilan ay may mga labi na mahigit 1 siglo na ang tanda. Binuksan at nilimas ang mga ito sa loob ng 2 buwan. Pagsapit ng huling Disyembre, pinagdugtong ng Yaden Police Detectives ang mga pahiwatig, lata ng energy drink sa pinangyarihan at tent stake na binili ng suspect. Gumamit sila ng license plate reader kaya mukhang malapit na nilang makilala ang sumisira sa sementeryo. Dinala sila ng investigasyon sa isang tahimik na bahay sa Ephrata, Pennsylvania at kay Jonathan Gerlach, 34 na taong gulang, ayon sa mga veteranong opisyal ng batas. Ang natagpuan nila sa bahay sa Lancaster County ay parang eksena sa isang pelikulang katatakutan. Isang tip ang nakatulong para mabuksan ang kasong ito, ayon sa affidavit ng pulisya. Noong Disyembre may lumapit na kakilala at sinabing may kamag-anak si Jonathan Gerlach na nagbahagi ng kwento tungkol sa nakakatakot na nakita sa basement ni Gerlach. Ayon sa affidavit, inilarawan ng kamag-anak at ito ay CP ang isang bahagyang nabulok na bangkay na nakasabit na parang exhibit. Ayon sa kanila, ang katawan ay nakatali sa ilalim ng mga balikat. Ang tip na bangkay sa basement ang naging simula ng lahat. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga detective at habang ginagawa nila ito, ang sariling digital na mundo ni Gerlach ay nagbigay ng nakakabahalang tagpo. Ayon sa pulisya, nakafollow ang kanyang Instagram sa mahigit 500 account tungkol sa taxidermy, koleksyon ng kalansay, kakaibang bagay, at museo ng buto. Natagpuan nila siya sa Facebook group na Human Bones and Skull Selling Group. Ngayon, nakita rin namin ang grupong ito at ito ay isang pampublikong Facebook group kung saan ang mga tao ay nagbebenta at nagpapalitan ng mga buto na pinaniniwalaang mula sa mga tao. Hindi ko nga alam na legal ito, hindi ko rin alam kung legal ba talaga ito. At pag-uusapan pa natin ito habang nagpapatuloy ang episode na ito. Ngayon, may isang post sa grupong iyon noong Oktubre 2025 na nagpapasalamat kay Gerlach at binanggit ang pagdagdag ng isang quote. Posibleng may teenager na ngayon sa koleksyon at sa isang malamig na gabi ng Enero. Sabi ng pulisya, nakita nilang lumabas si Gerlach mula sa madilim na sementeryo na may dalang sako na gawa sa burlap. Nang lumapit sila at inaresto siya, tiningnan nila ang laman ng sako. Ayon sa affidavit ng pag-aresto, natagpuan nila ang mummified na mga labi ng 2 maliit na bata, 3 bungo, at iba pang mga buto. Dahil sa pag-aresto, naglabas ng search warrant para sa kanyang bahay. Ayon sa pulisya, ang natuklasan nila sa basement ng 100 Washington Avenue ay eksenang bumabagabag sa mga investigador.
Nakakabagabag na kahit basahin pa lang. Ngayon, pakinggan mo ang Delaware County District Attorney na naglalarawan ng natuklasan sa press conference. Parang nasa horror movie ang mga detective nung gabing iyon. Pare, hindi ka panipaniwala ang eksenang ito at walang handa. Mula sa akin, sa mga detective, hanggang sa mga medical examiner na sinusubukang buuin ang kanilang nakikita. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang nakakita na ng ganito dati. Wow! Nagsimula ang lahat sa sementeryong Mount Moriah na dati mas maganda. Napakalaki nito. 160 ektarya at may 150,000 libingan. Dahil malaki at bahagyang inabandon na ito, naging target ito. At ayon sa District Attorney, mula Nobyembre 2025 hanggang unang bahagi ng Enero, mayroong sumisira sa mga selyadong family mausoleum at mga underground burial vault. Ngayon, inilatag ng District Attorney ang lawak ng insidente sa press conference na yon. 26 na magkakahiwalay na mausoleum at underground burial site ang pinasok at sa kakulangan ng mas angkop na salita. Nilapastangan ng 26 na magkakaibang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng gabi ayon sa pulisya, binubuksan ang mga kabaong para nakawin ang mga labi ng tao. At sa loob ng ilang linggo, isa itong misteryo. Ayon sa pulisya, ang tradisyonal na investigasyon at makabagong teknolohiya ay nagturo sa kanila sa isang direksyon. Natukoy nila ang isang pinaghihinalaang sasakyan, isang kulay burgundy na Toyota RAV. 4 na nagsimulang lumabas sa mga license plate reader malapit sa sementeryo tuwing eksaktong oras ng mga pagnanakaw na ito. Ang sasakyang iyon ay nakarehistro kay Jonathan Gerlach na nakatira mahigit 1 oras mula sa Lancaster County, Pennsylvania. Kasabay nito, may natanggap na kakaibang tip tungkol sa bangkay sa basement. Nang suriin ng mga detective ang social media ni Jonathan Gerlach, ayon sa District Attorney mukhang hindi ito nagkataon lang. Nag-set up sila ng surveillance at noong Enero 6, sinabi nilang nahuli si Gerlach. Inilarawan ito ng District Attorney. Malaking kredito si Gaden dahil sa mahusay at traditional na gawain ng pulisya. Dumaan sa LPRs, sinusundan ng pisikal na ebidensya, pinagdugtong-dugtong ang impormasyon tungkol sa suspect, nakipagtulungan sa Criminal Investigation Division na buo namin ang suspect na yon. Nag-abang kami at sa huli ay napanood at nahuli namin si Ginong Gerlach habang nilalapastangan niya ang isa na namang monumento. Kamakailan lang, 2 araw pa lang ang nakalipas. Naaresto raw si Gerlach na may dalang crowbar at isang sako ng buto. At ngayon, sa puntong ito, sinabi ng mga detective na alam na nila ang tungkol sa mga pagnanakaw sa sementeryo. May suspect na sila. Pero ayon sa District Attorney, wala silang ideya kung ano ang madadatnan nila sa bahay niya. Habang nasa kustodya si Gerlach, nagsagawa sila ng search warrant sa bahay niya sa Lancaster County. At doon nagsimulang lumaki ang kaso ng sementeryo at naging ibang usapin na ito. Hindi lang nila tinitingnan ng ebidensya mula sa Mount Moriah. Ayon sa Department of Agriculture collection ang natagpuan nila. Nag-serve sila ng search warrant sa bahay niya sa Ephrida at nakuha ang mahigit 100 kalansay ng tao at iyon ay bahagi pa lang. Sa ngayon, inaalam pa namin kung ilan ang buo at ano talaga ang tinitingnan. May natuklasan ding hiwalay na storage locker na pagmamayari ni Ginoong Gerlach na nasa Ephrida rin. Nakita rin namin doon ang 8 pang labi ng tao. Napakasimple lang. Nakakuha na ang mga investigador ng napakaraming buto sa puntong ito at sinusubukan pa rin naming alamin kung sino sila, saan sila galing at ilan talaga ang aming hinahanap. At aabutin pa ng matagal bago tayo magkaroon ng pinal na sagot. Siya ay naaresto na ngayon. Si Hukom Williams ay nagtakda ng piyansang $1 million cash. Nakakulong siya dahil sa 26 na kaso ng pagnanakaw, illegal na pagpasok at iba pa. Si Kelly Wilson ang namumuno sa Media Affairs ay magbibigay ng kopya ng reklamo para magkaroon kayo ng listahan ng mga kaso. Sa madaling salita, pumasok ang mga detective sa isang eksena na parang horror movie na nabuhay noong isang gabi, mga kaibigan. Hindi ka panipaniwala ang tagpong ito na walang sino man ang inaasahan. Mula sa akin, sa mga detective at medical examiner na sinusubukang buuin ang nakita nila, wala ni isa sa amin ang nakaranas ng ganito dati. Noong ako'y 16 na taong gulang, isang kaibigan ko ang namatay sa isang aksidente sa sasakyan at personal kong dinalaw ang kanyang puntod. Katulad ng iba, sigurado akong dinalaw rin ng kanyang mga magulang ang lugar nang mawalan sila ng mahal sa buhay. Hindi ko maisip kung ano ang mararamdaman nila kung malalaman nilang may isang tao tulad ng lalaking ito na naghukay ng mga labi at kung ano-ano pa ang ginawa doon. Ito ay tunay na sa pinaka-literal na kahulugan ng salita, nakakatakot. Nakikiramay ako sa mga nababahala dito, sa mga dumadaan sa ganitong pagsubok, sa mga nagsisikap alamin kung ito nga ba ang kanilang mahal sa buhay o anak.
dahil nakakita kami ng mga labi na pinaniniwalaan naming mga sanggol na ilang buwan pa lang ang edad sa mga nakolekta niya. Nakikiramay kami sa mga pamilyang apektado. Ang ilan dito ay daan-daang taon na. Sinusubukan naming tukuyin kung ano ang aming tinitingnan. Sa totoo lang, sa puntong ito, hindi pa namin kayang tukuyin at kilalanin ang lahat ng mga ito ngayon. Pagkatapos ng tuklas, formal na kinasuhan si Jonathan Gerlach ayon sa Delaware County District Attorney sa Pennsylvania. Nahaharap siya sa mahigit 500 kasong kriminal, kabilang ang 26 sa pagnanakaw sa mausoleum at vault at 100 kaso ng pang-aabuso sa bangkay. Isa para sa bawat set ng labi, di umano'y natagpuan, 100 kaso ng pagnanakaw at pagtanggap ng ninakaw na ari-arian, at maraming kaso ng paglapastangan sa iginagalang na bagay, makasaysayang libingan at pampublikong monumento. Ngayon, malinaw na inilatag ng pulisya sa mga affidavit ng search warrant ang lawak at di umano'y paraan ng pagkabuo ng koleksyong ito. Kaya simulan natin sa kung paano raw niya nakuha ang mga labi na ito. Ayon sa affidavit, hindi ito isang maingat na operasyon para sa mga underground vault. Inaakusahan siyang gumamit ng sirang kahoy na paleta bilang pansamantalang hagdan sa pagbaba sa Tento Dolby talampakang lalim ng kripta. Di umano, gumamit siya ng pry bar at crowbar sa pagbukas ng mga marmol na takip ng kabaong at hindi rin naging maingat sa pagtatago ng bakas. CP. Matatagpuan sa loob ng Pritchard Mausoleum, sa gitna ng mga kalat na dulot ng nasirang cinder block at marmol, ay isang 24 onsa na Monster Energy drink. Lata. May natira pang likido sa loob ng lata. Sa loob ng Ogden family plot, may natagpuang isang bahagyang naupos na marbled mentol na sigarilyo. Natagpuan sa lupa ang pares ng salamin na may itim na frame. Mukhang si Gerlach, kung totoo ito, ay hindi masyadong nagtago ng bakas. Isang itim na 15 pulgadang hyper-tough pry bar ang natagpuan sa lupa sa loob ng Luber family plot. Ayon sa pulisya, natunto nila ang ebidensya, isang itim na metal tent stake na nakita malapit sa nagalaw na libingan, pabalik kay Gerlach. Ayon sa warrant, nagnakaw siya sa Ace Hardware noong Oktubre 31 Halloween. Ngunit may ilang binili ring gamit ang credit card niya noon. Isa sa mga biniling item ay nakalista sa resibo bilang 10 stake steel, 12 pulgada. Sinukat ng detective ang stake na na-recover malapit sa plot ni Ziegler noong Disyembre 26, 2025 at kinumpirma na 12 pulgada ang haba nito. Suriin si Jonathan Gerlach para sa pagnanakaw sa mausoleum ng Lucerne County. May kakilala akong kaibigan ng pamilya niya at nabanggit nilang may natuklasan silang coat kamakailan. Bahagyang nabulok na bangkay na nakabitin sa kanyang basement pero natakot silang magsabi sa pulis. Hinala nila na siya ang nasa likod ng pagnanakaw sa mausoleum ng Lucerne County na nangyari halos kasabay nung unang bahagi ng Nobyembre. Nanakawan ang mausoleum sa pagitan ng Nobyembre 1 hanggang 6 at kinasuhan si Jonathan ng shoplifting sa East Earl Township noong Oktubre 31, Halloween. Ngayon, kahit hindi ito krimen, makikita sa kanyang Instagram na sinusundan niya ang mga account tungkol sa taxidermy, koleksyon at bentahan ng kalansay, kakaibang bagay, buto at TBP. Nawala rin siya ng ilang araw noong Nobyembre at nabanggit niyang nasa Chicago siya noon para magbenta ng bungo ng tao. Pero ayon sa affidavit, ang pinakamatibay na digital na ebidensya ay mula sa cellphone records at location data niya. Bago Nobyembre 2025, hindi pa nagkasignal ang telepono niya sa sementeryo. Pagkatapos bigla na lang itong paulit-ulit na lumitaw magdamag. Tugma sa mga pagnanakaw. Quote mula Oktubre 31, 2025, 2,230 oras hanggang Nobyembre 1, 2025, 0850 oras. Ginagamit ng cellphone ni Gerlach ang cellular resources na umaabot sa Mount Moriah Cemetery. Quote, noong Nobyembre 3, 2025 mula 1,335 hanggang 1,700 at 6 na oras, ginamit ni Gerlach ang cell resources ng kanyang cellphone. 1,510 Westminster Road, Plains Township, Pennsylvania. Yan ang lokasyon ng isa pang naiulat na pagnanakaw sa isang mausoleum. Maaaring madagdagan pa ang ebidensya kaya posible siyang masampahan ng higit pang kaso. Hindi lang para sa di umano'y nangyari sa Moriah Cemetery at Mausoleum sa labas ng Philadelphia. Mula Disyembre 23, 2025, 2,158 oras hanggang Disyembre 24, 2025, 0820 oras, ginamit ni Gerlach ang cellular resources sa Mount Moriah Cemetery. Dahil dito, minanmanan at inaresto siya noong Enero 6 ayon sa pulisya. Nagbigay si Gerlach ng magkakasunod na pahayag na ayon sa warrant ay maituturing na kumpisal. Si Gerlach ay binigyan ng Miranda rights at inamin niyang kinuha niya ang mga buto
mula sa libingan sa Mount Moriah Cemetery. In-interview si Gerlach sa Delaware County Criminal Investigation Division Headquarters, kung saan inamin niyang nagnakaw siya ng mga 3 puset ng labi mula sa Mount Moriah Cemetery. Ayon kay Gerlach, may ilang labi siyang naibenta online. Ngunit karamihan ay nasa basement ng kanyang bahay ngayon. Himayin natin ang pahayag ng pulisya sa kanilang natuklasan dahil ayon sa affidavit, nirepaso nila ang Instagram profile ni Gerlach. Binablur namin ito dahil sa mga patakaran ng YouTube o internet na may mahabang listahan ng mga bungo at meron pang mga kalansay ng hayop na nasa Instagram niya. Kailangan naming i-blur ang mga yon dahil mga labi ng tao ang mga yon at hindi namin pwedeng ipakita sa inyo ang mga bagay na yon sa social media. Ganun lang talaga. Medyo natigilan ako dahil sobrang nakakakilabot mag-scroll sa Instagram niya habang binubuo namin ang kwentong ito. Pero ipinakita ng profile na yon na sumusunod siya sa 533 na accounts at ang pinakatahasang mga natuklasan talaga ay nasa Facebook page niya. Dahil natunton ng mga investigador ang isang profile para kay Gerlach at mas mahalaga, ang pagiging miyembro niya sa partikular na grupong iyon na tinatawag na Human Bones and Skull Selling Group ngayon sa loob ng grupong ito. Ayon sa investigador, nakita nila ang post noong Oktubre 16, 2025 na tinag si Gerlach at may nakalagay na mail call. Pero gaya ng dati, haha, may posibleng teenager na ngayon sa koleksyon at may baboon at unggoy na bahagi ng isang bag na gawa sa balat ng tao. Salamat. Ang not for sale ay pinaikling salita sa online marketplace na ibig sabihin ay hindi binebenta. Kasama natin ngayon si Joseph Scott Morgan, professor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University. Lagi kang masarap makasama dito sa Law and Crime. Wow, itong kaso na to, alam mo, isipin mo na lang na ikaw ang detective at papasok ka sa bahay ng lalaking ito sa Lancaster County at makikita mo ang sinasabi nilang nakita niya. Alam ko na marami ka nang nakita sa iyong karera. At siguro, hindi ko alam kung may bagay pa na kayang magpuyat sa'yo sa gabi. Pagkatapos ng lahat ng mga naranasan mo sa trabaho mo. Gusto ko lang itanong bago magsimula, nakakita ka na ba ng ganitong kaso? Hindi ko ma-imagine ang mga detective matapos nilang makita ang nangyari sa bahay na, yon, paano pa kaya sila makakatulog? O hindi sa ganitong kalaking antas. Madalas gamitin ng mga tao ang terminong ito, Chris. Ayokong gamitin pero halos parang pang-industriya na ang sukat kapag iniisip mo kung gaano karaming oras ang ginugugol para makuha ang ganitong uri ng mga labi. Kaya kung isa kang detective at sanay ka sa pagtatrabaho, ewan ko, iniisip mo na simpleng nakawan lang ito sa simula pero kalaunan nagiging sobrang madilim. Isa ito sa mga nakakatakot na bagay tungkol dito. Para sa akin, ayoko talaga ng mga basement. At yung katotohanan na itong mga pulis, base sa naririnig natin, kailangan nilang bumaba sa basement ng bahay na ito. Halos parang eksena sa Silence of the Lambs. Oh, alam mo, Kapag iniisip mo yung takot na nabunyag. Ang pinakamalapit na naisip ko ay yung lalaking ito nung dekada 50 sa Plainview, Wisconsin. Pagpasok nila sa bahay ni Ed Gein at nakita nila kung ano, alam mo yun, kung ano yung nasaksihan nila sa harap nila ay isang bagay na hindi nila kayang parang ano ba itong nakikita ko? Tama ba? Nakikita ko ba talaga yung iniisip kong nakikita ko? ayun na nga. Alam mo yon, parang cliche na sabihin na parang eksena sa isang horror movie. At aaminin ko, nagamit ko na rin yung term na yon o nasabi ko na parang palabas sa television, pero ito, totoo talaga. Kapag narinig mo lang kung ano yung nasa palabas o nasa bahay, mapapaisip ka talaga, paano nangyari yon? Parang Texas Chainsaw Massacre na level ng takot kapag iniisip mo lahat ng mga bagay na to. At yung isa pang bahagi nito, ganun din eh. Nahanap namin ang Instagram niya pero hindi pwedeng ipakita sa YouTube ang mga larawan dahil labi ng tao yon at may patakaran. Pero tinitingnan mo pa rin. Wala naman daw siyang itinatago. Parang bukas na palengke lang siya. Uy, meron ako nito, meron ako niyan. At meron ding Facebook group na kasali siya kung saan yung mga tao. Alam mo na ganun. Pampublikong Facebook group yon. Tiningnan namin yon at yung mga tao roon ay nagbebenta ng buto ng tao. Legal ba yon? Hindi ko pa yun nakita dati o baka hindi ko lang napansin nun. Paano nagkakaroon ng halos legal na bukas na merkado para sa ganitong bagay? Hindi ito open market, mahigpit ang control dito. Ikaw? May na-cover na kaming ilang kaso, ako mismo, sa body bags. Baka kayo sa long crumb kasi umabot sa paglilitis ang mga kaso. Familiar ka ba sa mga kasong ito? Yung mga punerarya na pinuputol ang mga katawan at ibinebenta ang mga bahagi para sa medical research?
Sa pagkakaalam ko, may isa sa Colorado, pero ang pagkakaiba nito ay iyon ay sariwang tissue. Alam mo yon kapag iniisip mo yon. At alam mo, gumagamit tayo ng anatomical specimens para pag-aralan ang human anatomy. Siyempre, dito rin sa Jack State, may human anatomy lab ako na ginagamit ko para sa mga medical legal na klasiko at may mga labi ng tao ako. Pero ang mga iyon ay galing sa isang napaka-espesipiko at kontroladong proseso. Ang tinutukoy mo ay isang individual na merong. Siya, malinaw na iniisip niyang isa siyang negosyante, di ba? Lalabas siya at sa madaling salita, magnanakaw ng mga libingan. Isa sa mga naisip kong imahe ay, at patawarin mo ako dahil mahilig akong bumisita sa mga sementeryo. Taga New Orleans talaga ako, kaya kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataon na pumunta sa New Orleans, isa sa mga ginagawa doon ay ang mag-tour sa mga sementeryo at marami talagang ganda doon, lalo na sa mga mausoleum. At iniisip ko, itong taong ito, kung siya nga, alam mo yun, may pagka-negosyante siya. Kapag pumasok siya at iniisip ko yung Mount Moriah Cemetery, um, pare, parang pumasok siya sa isang malaking tindahan para sa kanya. Isipin mo yon kasi ngayon parang nabawasan na siya. Yung dalamhati, takot, kalungkutan, lahat ng naranasan ng mga pamilyang ito, baka mula pa noong 1850-S. Itinatag ang Bundok Moriah noong 1850-S bilang sementeryong Victorian. Kinuha niya lahat ng iyon at ginawang pagkakakitaan. Hayaan mong lumubog muna yan sa'yo. And yun, muli ay isang bahagi nito na lampas pa sa parang kwento ng katatakutan. Pumapasok na talaga ito sa literal na kalakalan ng laman sa panahong ito, Oh, kung saan nakikinabang ka sa palitang ito na nangyayari. Ang katotohanan na sobrang tapang nila na ilagay ito sa Facebook. Nagbibiro ka ba pare at wala ni isa? Mukhang wala talagang pumansin dito nung una. hindi, iniisip ko rin kung gaano ka-bold ito. Hindi lang umano pagbebenta ng buto, bungo, at iba pang gamit niya at ng iba online. Pero dahil nahaharap siya sa mga kaso para dito, Gerlock. Sa lugar ng insidente, may nakita silang kalahating ininom na Monster at Marlboro na sigarilyo. Mukhang hindi niya itinago ang ginagawa niya. At hindi ko alam mo yon kung iniisip ba niya na hindi mapapansin ng mga tao o hindi siya matutunton dahil dito? O baka naman hindi niya ito gaanong pinapansin. Sa sarili niyang paraan, siguro iniisip niya pero parang hindi niya itinago ang kahit ano. At ang tanong din para sa akin, iniisip ko ang mga pamilyang ito. At may mga labi na 200 taon na ang tanda na di umano'y ninakaw niya, pero meron ding mga labi ng mga sanggol mula sa makabagong panahon. Paano mo sasalain ito? Ano ang agham sa pagtukoy kung sino sila at paano maibabalik ang mga labi sa pamilya nila? Oo, malaking bahagi ito, Chris. At alam mo, isa itong laban. Alam mo, nagkaroon na kami ng ibang mga kaso nun. Iniisip ko ngayon at hinihikayat ko kayong tingnan ang kasong ito. Ito yung kaso ng Tri-County Crematory mula sa Georgia na kinasangkutan ng tatlong magkakaibang Tri-County or Tri-State. Pasensya na, Alabama, Tennessee, at Georgia. At it's ay isang krematoryo kung saan ang isang lalaki ay, alam mo na, literal na hindi nagsusunog ng mga labi, hinahayaan niyang mabulok ang mga labi sa kanyang ari-arian at ibinabalik sa mga pamilya. Sunog na kahoy at abo at graba at isang selyadong bagay at kaya nagkaroon sila. Meron pa rin silang mga kaso, alam mo, mula pa nung dekada 90, sa tingin ko, or unang bahagi ng 2000s kung saan ang ilan sa mga labi ay hindi pa nakikilala. Gaano karami? Lalo na ba sa kaso na ganito? Dahil may mga ganitong uri ng mga labi na umaabot pa, gaya ng sinabi ko, marahil mula pa noong 1850-S. Sige, at pagkatapos ay meron kang mga modernong kaso. Sa tingin ko, magiging malaking bahagi ito lang ang opinion ko, malaking bahagi kung saan maaaring gumanap ng papel ang forensic genetic genealogy. Maybe isang kaso na tinalakay namin sa body bags na hinawakan ng Othram na may kinalaman sa tinatawag na Lady in the Well case at ang babaeng ito ay nawala pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. At nakuha nila ang mga buto mula sa balon na iyon, isa siyang biktima ng pagpatay at sa tingin ko ipinakita ng pulisya at ito ay sa Toronto. Sa tingin ko, dumating ang pulis sa bahay ng apo sa tuhod ng babae at tinanong, kamag-anak mo ba ito? Lumabas na kamag-anak nga niya. Gumawa sila ng genetic match doon. Pero ito kasi, ang dami niyang mga labi, Chris, na malaking pagsubok ito para sa sino mang susubok tukuyin ang pagkakakilanlan nila.
Unang gawin, puntahan lahat ng maliliit na lugar na ito. Hindi ako naniniwala do'n. Sabi nila nagsimula ito nung Nobyembre, pero hindi ako naniniwala. Para sa akin, bihasa na ang taong ito sa ginagawa niya. Pinaghihinalaan ko na sinusubaybayan nila kung saan siya dating nanirahan o kung may iba pang mga katulad na pagnanakaw. Parang ang weird sabihin yon tungkol sa sementeryo, 'di ba? Pagnanakaw sa sementeryo at iba pang kaugnay na lugar or baka may mga tao siyang kasabwat kasi ito, alam mo yon parang agawan ng lupa, pare. Ibig kong sabihin pumapasok ka dito at parang kampante ang mga tao na magnakaw ng mga libingan, magkakaroon ng halo-halong labi. Nabanggit mo, alam mo kung paano niya iniimbak ang mga bangkay. Buo pa ba ang mga katawan nung nakuha niya? May natira pa bang mga piraso ng laman o damit na nagdudugtong sa mga katawan sa kanilang kinalalagyan kahit papaano sa isang estado ng pag-atake? O wala na talagang natira? Pinag-uusapan mo lang ay maraming kalansay. Paano mo ito tinatrato? Halimbawa, kung kukuha ng bangkay, ako, kasama ng mga forensic anthropologists sa field, sobrang maingat kami sa paghuhukay ng isang lugar at pagkuha ng bawat maliit na bahagi ng kalansay. Tinitiyak namin kasama yon. Yung taong iyon ay hindi interesado na panatilihing nakapaloob ang mga bagay. Parang, uy, gusto mo ba ng buto ng hita ng tao? May 6 akong pagpipilian, may 7 akong pagpipilian. Oh, at tingnan mo lahat ng bungo na meron ako kasi mukhang ang dami niyang bungo, alam mo yon? At kaya hindi niya talaga iniipon lahat ng mga bagay na ito, kinukuha niya ang mga ito para magkaroon ng mga customer. Okay, 'di ba? Ano pa? Ano pa ang kulang? Ilan pa kayang gamit ang naibenta niya at kumakalat diyan sa labas? Iniisip ko rin paano kung nagbebenta siya sa labas ng estado gaya ng Pennsylvania at tumatawid ng hangganan sa kakaiba at baluktot na paraan. Oh, Parang interstate commerce na yan na magiging federal na kaso. oo, naririnig ko raw, hindi ko alam. Siguro naririnig mo rin yon. May balita raw na may biyahe na kasali kung saan pumunta siya sa Chicago at para magbenta ng bongo. Sige, hindi ko alam kung paano talaga nangyari yon, pero ang totoo, nagnakaw siya ng ganitong bagay at alam mo na nasa kanya ito. Sumakay siya sa sasakyan niya, nagmaneho papunta, alam mo na kung gaano man kalayo ang pagitan ng lugar na yon at ng bahay niya sa Pennsylvania at iniabot ito. Hindi ko akalain gagawin niya to para lang sa ilang daang piso. Mauubos kita mo dyan. Halimbawa, kumita siya ng 1,000 sa biyahe, pambayad lang yun sa gasolina. Dagdag pa, meron na siyang kakilala sa Chicago na nagsasabing, "Uy pare, may bungo ako galing sa isang lalaki sa Pennsylvania. Kung may kailangan pa ang kahit sino sa grupo dito, siya ang lalapitan natin." Lumalala at lumalawak ito ng mabilis. Marami akong takot dito dahil gusto kong malaman kung insidente lang ito, kung nag-iisa lang ang taong ito or may grupo pa sila. At kung babalik tayo sa usapan tungkol sa Facebook, may grupo ba talaga ng mga tao na sangkot sa ganitong karumal-dumal na gawain? Talagang nakakatakot ito. At oo, siguradong interesado ang mga autoridad dito. Matagal nilang iimbestigahan ang taong ito. Oo. Habang binubuo namin ang kwento ayon sa korte, nakita ko, ito pala yung Facebook group na kasali siya. Naisip ko ring hanapin ito sa Facebook. At pagkatapos, parang hindi ako makapaniwala na totoo pala talaga ito. At meron pa, alam mo na, alam ko. Sa isa sa mga post niya sa Instagram, sinasabing isinulat niya na parang si Eko yon o parang ganon. Ethically sourced ang ginamit niyang termino. At parang saan mo nga ba makukuha ng ethical ang isang bagay na ganon? At malinaw naman kung totoo lahat ito, hindi ito nakuha sa tamang paraan. Kasama ba sa ethically sourced ang paggamit ng crowbar sa sementeryo at sako? Parang wala namang tunog, parang wala namang kaugnayan na pwede mong ilagay sa ganong konteksto. Kasi ito ay, ano nga ba ang tawag ng mga tao dito? Pangit itong tingnan, alam mo? Kasi nung siya ay talagang nahuli at matagal na pala itong nangyayari at napansin na ito ng mga pulis. Malinaw na may mga reklamo at ulat na at lahat ng mga bagay na yon. May isang opisyal ng batas, alam mo na parang nagbabantay dito. Sa tingin ko maaring naglagay na rin sila ng mga camera. Sa totoo lang, um, i- alam mo nakita niya ang lalaking ito sa gitna ng pangyayari at nahuli niya ito na may dalang sako na nakakatakot.
sa hindi malamang dahilan. Sa isang banda para sa akin at habang lumalabas siya ng sementeryo, sa tingin ko may dalang distornilyador at crowbar siya. May isa pang bagay na maaring interesado ang mga tao. Alam mo ba, mayroong buong classification sa karamihan ng mga batas, kriminal at estado na aktwal na tumutukoy sa tinatawag nating mga kasangkapan sa pagnanakaw. And kaya lalabas ito. Lumabas ito sa kaso ni Ted Bundy halimbawa dahil meron siyang mga kasangkapan sa pagnanakaw. And yung mga bagay na ito ay maring mga bagay na meron tayo sa ating garahe, sa bahay, at kung ano-ano pa. Pero kung may dala kang crowbar, malaking distornilyador, ang mga bagay na yon ay talagang pangungulit. Sige, pero nag-iwan din siya ng maraming ebidensya kasi kung iyon ang crowbar na gamit niya, magkakaroon yun ng mga marka. Maililipat sa mga pinto ng mausoleum kung kailangan buksan, ngunit ang ilan dito ay di nabubuksan ng maraming taon. Pagkatapos papasok siya sa mausoleum at makikita ang mga krypta. At parang alam mo na, binabato ko lang ito, kailangan mong tanggalin ang harapan ng mismong krypta. Kaya ba gumagamit din siya ng crowbar para buksan ito? May mga kabaong ba sa loob nun? Gusto ko talagang makita kung ano itsura sa loob ng kanyang mga mausoleum. Isa ba itong maayos na pangyayari? O basta na lang niya binasag ang buong gilid nito para makuha agad ang mga bangkay sa lalong madaling panahon? And pagkatapos, ang lahat ng mga debris ay basta na lang nakakalat doon. At siguradong nag-iwan siya ng uh, 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 forensic footprint ang tawag dito. Sa madaling salita, nag-iwan siya ng bakas na dito mo pwedeng iugnay ang mga pamamaraan. Alam mo, gusto niyang gumamit ng pry bar, alam mo na, tulad ng ibang magnanakaw, pry bar o crowbar, gagamit din siya ng distornilyador kung ganun. Hindi pa kasama ang anumang gamit na ginagamit niya sa paghawak ng bangkay. Alam mo, pagbalik niya sa bahay niya, medyo natutokso akong gamitin ang salitang lungga dito. Lungga, alam mo yon, parang masama, alam mo yon, bumabalik ka sa lugar na yon. Anong ginagawa mo sa mga butong yan? Dahil may mga tao na rin dyan sa paglipas ng mga taon. May ilang mga kaso na ginagawa nilang palamuti or decoration mismo sa mga buto at ibinebenta nila ang mga ito. Alam mo, kilala na ang sterling silver, nilalagyan ng patong at ginagawang sisidlan para sa pag-inom, pagkain at iba pa. Kasi tingnan mo, baka isipin mong parang katawa-tawa yan pare, wala nang katawa-tawa sa puntong ito. Okay, kapag iniisip mo na itong taong to ay pumapasok sa sementeryo at literal na ninanakawan ang mga libingan, At sa tingin ko rin, bumabalik lang ito sa Monster Energy drink na nandoon sa Marlboro Cigarillo. Parang sa palabas, kung gagamitin natin ang movie reference, sasabihin mo, walang kriminal na ganito kakapal ang muka para gawin ito ng harap-harapan. Pero ayon sa mga investigador, iyon nga ang ginagawa niya. Isa pang bahagi para sa akin at ganito rin ay kung saan nagiging medyo morbid na talaga. Pero iniisip ko paano siya namuhay sa bahay na ito na may amoy at ano pa, yung mga chemical. Siguradong nasa hangin na yon kung kinukuha niya ang mga bangkay at pati na yung mga buto nila sa puntong yon tapos inilalagay pa niya sa bahay niya. Kasi may ilan sa Instagram at parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero may buhok pa sa ilang bahagi na nandoon. Hindi ko alam paano ko sasabihin to nang hindi ka matatakot. Pero paano siya nabubuhay sa bahay na yon? Oo. kailangan malaman ng mga tao kung ano ang pinag-uusapan natin dito. Hindi mo pwedeng iwasan yan, yan ang realidad nito. Bago ko simulan, hayaan mong sabihin ko ito. Pwedeng mangyari ito sa kahit sinong kamag-anak, mahal sa buhay, or nag-alaga sa atin nung bata pa tayo. Oo. Isipin mo kung gaano yung kakakilabot, lola mo, lolo mo, or sino man siya. Itong taong ito ay ginagamit ang mga labi na ito, alam mo, para sa sarili niyang kapakinabangan sa panahong ito. Kaya balik tayo sa bahay. Ang bahay ay isang malaking bahagi nito kapag iniisip mo, lalo na kung pinag-uusapan mo lang ang bahay bilang isang imbakan. Isa sa mga problemang hindi alam ng mga tao tungkol sa mga lumang libing ay nung mga nakaraang taon, nung unang inembalsamo ang mga katawan at mga ganong bagay, hulaan mo kung ano. Dati nilang inembalsamo ang mga katawan gamit ang mabibigat na metal. Kaya yung mga bagay na yon ay may napakahabang half-life. Kaya pumapasok siya sa ganitong kapaligiran at binubuksan niya ang mga ito. Kinokolekta niya ang mga labi na ito na sa totoo lang posibleng kontaminado ng mabibigat na metal. Dinadala niya ito sa bahay niya, sa basement pa mismo, ha?
And kung sino man ang nakatira sa paligid niya, ay maaring malantad din sa contamination. And sa tingin ko, hindi iyon tama. Hindi ko iniisip yon. Sa tingin ko, madali lang naman isaalang-alang dito kasi inilalantad niya lahat. Hindi pa kasama dyan, sabihin na lang nating may mga bumibili na bumababa sa basement niya. Halika at tingnan mo ang mga paninda ko. Nalalantad sila sa ganito at hindi nila naiisip ang ganitong bagay. Kung may ginagawa man siya sa mga butong yon, halimbawa, inuukit niya or nilililok sa kahit anong paraan, siya ang lumilikha ng lahat ng ito. Parang may histamine sa hangin at alikabok ng kontaminadong buto. Napag-usapan na rin natin ang foodborne infection, di ba? Sino pa kaya ang interesado? EPA. Kung babalikan mo ang kaso ng Tri-State Crematory, talagang nakatutok ang EPA dahil nag-aalala sila sa kontaminadong tubig sa ilalim ng lupa. Sige, kasi itong mga bagay na to, parang talagang mapanganib kapag iniisip mo at lahat ay nalalantad dito. Meron ding sinasabing storage unit na sangkot dito, kaya nag-iimbak siya ng mga labi sa isang storage unit at lahat tayo ay nakapasok na sa isa sa mga ganitong bagay. Akala mo ay selyado na lahat at maayos ang lahat. Sa totoo lang, lahat ng naglalapit ng mga specimen doon, lahat ng gamit nila sa ganong kapaligiran ay may panganib na makontamina rin. Napapansin mo bang dumarami ito? Sa bawat labis mong inilalabas, nilalagay mo sa panganib na makontamina. Kaya mas malawak pa ito kaysa halimbawa sa isang tao lang na nagbebenta ng buto ng tao. Sige, tungkol ito sa pagnanakaw sa libingan, tungkol ito sa paglalagay sa publiko, sa posibleng panganib ng chemical dito dahil hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Alam mo ba kung paano na-preserba ang mga bangkay na ito, kung anong chemical, alam mo anong klaseng timpla ang ginamit para magawa ito? Ibig kong sabihin mga bagay ito na inaalala pa rin natin hanggang ngayon. At ngayon bumabalik siya sa panahon na talagang nakakalason ang mga bagay. Binubuksan niya ang mga libingang ito at hindi lang niya inilalantad ang sarili niya, kundi pati na rin ang lahat, mga posibleng kliyente at syempre pati na rin ang mga kapitbahay niya. Tay, madaming issue dito at sa tingin ko, yun ang pinakapunto. Oo. Alam mo, naaawa talaga ako sa mga pamilya na malaman kung sakali na makatanggap ng tawag na ganon. Sigurado akong mahirap ipaliwanag ang pakiramdam na yon. Sana makamit nila ang hustisya sa kaso. Professor ng Applied Forensics sa Jacksonville State University, Joseph Scott Morgan. Grabe ang kwento na ito. Siguradong hindi ito ang huling beses na pag-uusapan natin ito. Salamat sa pagsama sa amin. Syempre Chris, ingat ka. Si Jonathan Gerlach ay nananatiling nakakulong na may piyansang $1,000,000. May nakatakda siyang preliminary hearing sa huling bahagi ng buwang ito. Yan na muna. Sa episode na ito ng On the Case ng Law and Crime, mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin ang mga episodes sa Peacock. Ako si Chris Stewart, magkita tayo sa susunod.